Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Radako. Okay, bago po tayo magsimula, binabati muna po natin ating mga kababayan sa abroad. Maging ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama, at syempre yung ating mga masusugid na taga-subaybay na umulan, umaraw, ay lagi po natin nakakasama. At syempre binabati ko rin ng lubos at pinasasalamatan ng lubos ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre ang ating mga congressman, Congressman Abante, Congressman Dan Fernandez, Congressman Acop, at iba pang mga congressman na ginagawa po yung kanilang mga tungkulin para po sagipin sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan o mga magnanakaw yung ating bansa, no? So napakapalad po natin sapagkat mayroon pong mga congressman na hindi nagpapa-under, hindi natatakot at hindi nagpapatakot sa mga kultong reliyon na katulad po ng KOJC at higit sa lahat katulad po ng Iglesia ni Manalo na Diablo na gustong kontrolin yung mga politiko sa buong bansa. Salamat. So, okay, dumako po tayo sa ating topic ngayon. Ang ating po topic ngayon ay tungkol po sa isang leader na isang reliyon din na masasabi mo talagang kulto na walang pinagkaiba sa reliyon ni Eduardo Manalo, na kanyang pinamumunuan ngayon, na masasabi mo talagang Iglesia ng Diablo, no? Dahil sa malakultong pamamaraan nito, malakultong ginagawa nito. So, siya po si Apollo Kibuloy. Mas kilala sa Pastor Apollo Kibuloy, na kung saan ay Mongoloid. Katulad din ni Eduardo Manalo, na kung titignan mo yung pagmumukha ng dalawang ito, parehong pareho. Mukhang galing sa mental, no? So, ako natatawa lang ako kasi may nakarating po sa akin na balita na ito pa lang si Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon dahil nga sa salang pangre-rape, panggagahasa, pang-aabuso sa mga kababaihan, na kung saan gustong tumakbo ng pagkasenador dahil sa nakikita niyang kapag may kapangyarihan ka dito sa ating bansa, marami kang pwedeng gawin at pwede mo ma-impluwensyahan yung mas nasa mababang ranggo, no? So, dahil nga tumatakbo siya ngayon ng senador, balita ko po, humingi siya ng pabor. Humingi siya ng saklolo sa kanyang best friend na si Rodrigo Roa Duterte, na isa ring Diablo, na kapwa nila Diablo, na kung maaari i-endorso siya sa Iglesia ni Manalo na Diablo, na kung pwede yung mga membro ng Iglesia ni Manalo na kulto ay iboto din si Kibulok. Eto na. Na matatawa ka talaga. Kung maalala ninyo, sabi ni Kibuloy, kanya ang buong mundo. Tama, sa mga nakapanood ng mga video na ipinalabas ni Kibuloy, alam nyo, pag sinabing ikaw ang may-ari ng buong mundo, Diyos ka. Diyos ka, kasi para sa akin, bilang nakakaintindi, nakakaunawa sa mga nakasulat, sa mga banal na kasulatan, isa lang ang may-ari ng buong mundo, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, bagamat niya sinasabi na siya ay ama, pero sinabi naman niya na siya ay anak ng Diyos, na nagmamayari na ngayon ng buong mundo. At hindi lang yan, siya rin daw ang nagmamayari ng ating mga kaluluwa. At sabi pa nga niya, ang hindi daw dumaan sa kanya ay hindi maliligtas. So ibig sabihin, mas mataas
yung antas niya kesa sa iglesia ni Manalo na dyablo. Pero, anong nangyari? Bakit tila imbes na siya ang sumaklolo sa iglesia ni Manalo na kulto, tila yung may-ari pa ng mundo ang humihingi ngayon na saklolo sa iglesia ni Manalo na kulto para lamang maipanalo yung kanyang kandidatura bilang senador o bilang tumatakbong senador sa ating bansa. 'Di ba? Mga kababayan ko. Pero etong nakakagulat. Dahil sa kaalyado, kakampi ni Rodrigo Roa Duterte, yung iglesia ni Manalo, na pumapabor, kumakampi sa mga magnanakaw, sa mga kriminal, ayun. Hindi sila magdadalawang isip na isama sa kanilang listahan si Kibuloy na susuportahan nila. 'Di ba? Para lamang itong si Kibuloy ay magkaroon ng kapangyarihan. Para magamit ni Kibuloy nang sa ganon ay maimpluwensyahan niya yung mga pwede niyang maimpluwensyahan dahil may kapangyarihan nga siya. Nakakatawa. 'Di ba? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, humingi ng tulong. Pinadaan pa sa kanyang best friend na si Digong. Ngayon, mga kababayan ko, yung taong katulad ni Kibuloy, dapat bang maging senador? Dapat bang maging senador? Alam ko marami magsasabing hindi. Dahil sa pagmumukha pa lang ni Kibuloy, makikita mo na talagang rapist talaga. Dahil sa dami at patong-patong na kaso na ikinaso sa kanya, na punong-puno ng katotohanan. Alam nyo, nakakalungkot eh. Biro mo yung iglesia ni Manalo, tutulungan yung kanilang Diyos na si Kibuloy. Kasi, kung hindi nila tinuturing na Diyos si Kibuloy, ba't nila tutulungan? Diba? Kung hindi nila tinuturing na Diyos, o, sige, pagpalagay na lang natin, hindi nila tinuturing na Diyos. Kasi meron din ako napanood na kinokontra nila si Kibuloy sa kanyang pagpapanggap na anak ng Diyos. At meron din ako napanood na hinahamon nila ng debate si Kibuloy. Pero hindi pumayag si Kibuloy. Dahil sabi nga ni Kibuloy, ba't pa ako makikipagdebate sa inyo? Ba't pa ako makikipagdebate sa inyo? Eh, ako na nga ang may-ari ng buong mundo. So, ngayon, parang lumalabas na ang iglesia ni Manalo ang may-ari ng buong mundo. Kasi, di ba? Yung may-ari ng buong mundo lumapit sa kanya eh. Oh, baka yung iglesia ni Manalo nang may-ari ng buong universe. Kasi humihingi na sa kanya ng saklolo si Kibulok eh. Pinadaan lang kay Digong yun. Ngayon, ang nakakalungkot nito mga kababayan, kung sakaling manalo man itong si Kibuloy, ito po ay kagagawan ng iglesia ni Manalo. Dahil humingi ng tulong si Duterte kay Eduardo Manalo na kung maaari, yung mga membro nila ay utusan na iboto si Kibuloy na kung saan ay mayroong patong-patong na kaso na kinakaharap dahil abusado sa kanyang mga membro. Na kung saan ay mayroon ding kaso sa ibang bansa. Patong-patong na kaso na kung saan yung mga kasong ito ay magkahalintulad sa kaso na kinakaharap niya dito sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan, kung magkakaroon ng posisyon si Kibuloy dahil po sa tulong ng iglesia ni Manalo, kawawa po ang ating bansa. Kawawa po sapagkat may isang reliyon na kumukonsinti
may isang reliyon na tumutulong sa mga kriminal, mga hayop. Tingnan niyo si Arnie Tevez. Matagal nang namamayagpag si Arnie Tevez sa Negros Oriental bilang isang kriminal. Bilang isang drug lord. Bilang isang malupit na diktador sa nasabing probinsya. Alam niyo kung bakit siya namayagpag? Bakit mas lalo siyang lumakas? Kasi dahil sa tulong ng Iglesia ni Manalo, na kung saan pinagkakaperahan yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. So nakukuha nyo na. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Magkaisa po tayo sapagkat may isa pong reliyon na pinagkakapirahan at ginagamit ng mga taong gustong magkaroon ng kapangyarihan para lamang gamitin na pangdepensa o para gamitin nang sa ganon ay hindi siya makapanagot sa kanyang mga kasalanan. Kaya tingnan nyo, sa totoo lang, yung mga membro ng Iglesia ni Manalo na judge, may mga judge yan mga membro eh. Alam niyo kung bakit hindi nakakasuhan si Sara Duterte? Hanggang ngayon, pati si Rodrigo Roa Duterte. Meron din ako natuklasan na mga membro pala ng Iglesia ni Manalo. Yung karamihan o yung ibang mga judge na kung saan nauutusan ni Manalo na, huwag kayong kikilos, huwag kayong ganyan. Biro nyo, judge, attorney, mga pulis, mga ano, kayang kontrolin ng Iglesia ni Manalo. Dahil yung nakatalaga, membro nila sa kanilang malakultong reliyon. Yan ang nakakalungkot. Yan ang nakakalungkot. Dahil kontrolado ang bansang ito ng isang reliyon na kung saan yung ibang karamihan sa mga membro nito ay nasa matataas na posisyon. Nakakalungkot mga kababayan. So ngayon, kung sakaling manalo man si Kibuloy dahil sa tulong ng Iglesia ni Manalo, masasabi ko na talaga na wala nang iba pang reliyon na hihigit sa Iglesia ni Manalo na malakulto at malamapya ang galawan, kundi eto na. Wala nang hihigit. At maaring lumaganap ito sa buong mundo na kung saan tayo ay kukontrolin ng isang malamapyang reliyon. Ngayon mga kababayan ko, nasa sa inyo. Tayo ang gagawa, tayo ang may kapangyarihan para hadlangan ito. Nakakalungkot lang kasi may isang reliyon na ginagamit nila yung kanilang mga membro para utusan na ganito, ganyan. Ewan ko lang kung anong masasabi ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Kasi siyempre sa ayaw nyo't sa gusto, talagang i-request ni Duterte yung kanyang best friend. Kung yung mga tao nga lang yan, Bato, si Bongo, ni-request nga niya na kung maaari suportahan ng Iglesia ni Manalo. Si Kibuloy pa kaya na alam naman ng buong Pilipinas, ng buong mundo na bitukang dikit ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Natural, hihingiin talaga. At balita ko pa nga, nag-alok pa ng bilyon na halaga si Kibuloy sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo para lamang suportahan siya. Grabe. Tingnan niyo yung mga billboard ni Kibuloy. Nangunguna ngayon na naglalaki yan. Saan niya kinuha yan? Samantalang nakakulong siya. Diba? Saan niya kinuha yun? Yung naglalakihan yung mga billboard, doon pa lang sa Davao, makikita mo na. Magkasama yung tatlong mga diablo. Si Sara, si Rodrigo Roa Duterte, pati yung pastor na nagkukunwaring
makapangyarihan sa lahat. 'Di ba? Ngayon, isa lang masasabi ko sa Iglesia ni Manalo. Alam ko kakagating yan dahil bilyon. Bagamat hadlang kayo at hindi kayo naniniwala sa sinasabi ni Kibuloy dahil nga sa may alok sa inyo na bilyon, alam ko kakagatin ni Eduardo Manalo yan. Kakagatin yan. Kasi bakit? Alam niya, susundin siya ng mga membro niya mula doon sa pinakamababa. Pero kawawa yung mga membro. Kasi siya yung tumatanggap ng bilyon-bilyon. Siya yung tumatanggap ng milyon-milyon. Yung mga membro naman niya, sunod-sunuran lang. Na kung saan, pati yung isang rapist na leader ng isang reliyon na malakulto din katulad nila, ay susuportahan o ipapasuporta ni Manalo sa kanyang mga membro. Diba? Nakakalungkot. Kasi malamapya talaga at ginagawang negosyo ng Iglesia ni Manalo yung halalan. Ginagawa niyang negosyo yung kanyang reliyon sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan at sa mga taong gustong lumusot sa kanilang mga kasalanan gamit yung kanilang pera. Diba? So magagalit na naman kayo dahil nabuking ko na naman kayo. Sa totoo lang, itong mga in-expose ko, ito po yung dapat sa iba maririnig. Pero tinatanggihan nila. Dahil natatakot nga sila sa Iglesia ni Manalo na malakulto, na malamapya, na pumapatay ng mga taong walang awa nilang pinapapatay. Pero dahil alang-alang sa mga Pilipino, alang-alang sa bansa ko, alang-alang sa katotohanan, hinahayag ko ito ng walang takot para malaman lang ninyo. 'Di ba? So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo magdadalawang isip na magsalita at ihayag ang katotohanan para po sa mga Pilipino at para po sa mga kababayan nating sumusubaybay sa programang itong Reaksyon Mo, Birrada Ko. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.